So yung ating study for tonight, siguro baka chapter 6 lang ang matatapos natin, ano? Na may konting intro for chapter 7. So kung titignan natin sa Corinthians last time, nakita natin yung issue doon tungkol sa division, tungkol sa kanilang pagyayabang, sa kanilang attitude and all that. Nakita natin kung paano in-address ni Pablo yung issue na yon. Sinasabi niya, huwag kayong susunod sa huwag kayong magkakas ng division dahil lahat ng manggagawa ng Panginoon sa inyo sila lahat, no? Mga servants lamang ang mga mangangaral, hindi niya dapat kumbaga sa ginagawa ng issue kumbaga, no? Sapagkat lahat yan ay mga mangangaral, mga alagad ng Diyos, servants of the Lord, na ang layunin na ipahayag nga ang salita ng Diyos. And then in-address ng issue ng discipline. Nakita natin doon yung discipline na dapat talaga is pag may nagkukulang, kinakailangan dinidisiplina, hindi para itiwalag, kundi sabi natin ang purpose ng discipline is um, rehabilitation, no, restoration, no? Para corrective, para maibalik sa fellowship. Sa chapter 4 nakita natin yung galit ni Pablo doon sa mga taga Corinto dahil nga sa nagyayabang sila at tipong parang pinagmamalaki nila yung kanilang mga possessions, kanilang mga naangkin, at pinaliwanag ni Pablo na lahat yan kaloob ng Diyos sa inyo, no? So tonight, tignan naman natin yung isa pang issue na um, kinakaharap ng mga taga Corinto, and ito yung tungkol sa alitan sa iglesia. uh, parang nagkakaroon sila ng hidwaan dahil sa mga kaso-kaso, no? Mga kaso-kaso na hinaharap ng mga taga-Korinto. So ito ating titignan for tonight. So basahin lang natin yung 1 Corinthians chapter 6. Siguro hanggang verse 11 na muna tayo, no? Verses 1 to 11. And then yung next part is down at the end later on, no? So sabi dito ni Pablo, when one of you has a grievance against another, does he dare to go to law before the unrighteous instead of the saints? Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Do you not know that we are to judge angels? How much more then matters pertaining to this life? So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers? But brother goes to law against brother, and that before unbelievers? To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? But you yourselves wrong and defraud even your own brothers. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our Lord. So, kinakailangan basahin natin o di kaya kinakailangan tignan natin yung mensahe ni Pablo rito as a whole, kasi ina-address niya rito obviously yung nangyayari doon sa Corinto, na ang mga kasama sa iglesia, sila nag-aaway sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaso sa korte, no? Yun ang sitwasyon doon na sinasabi ni Pablo, dahil sinasabi niya, kung meron kayong pagtatalo sa inyo among yourselves, nagpupunta pa kayo doon sa korte para ayusin yung kaguluhan among yourselves. Now, tignan natin yung context dito. Yung context is presumably mga church members, kasi nga brother against brother, kapatid against sa kapatid. Sinasabi niya rito na
doon nag-aaway-away sila at sinasabi niyang, ba't hindi na lang ninyo ayusin sa inyo among yourselves, meaning sa loob ng iglesia. Since ang mga apektado miyembro ng iglesia, why not let the church, kumbaga, handle yung dispute na yan para maayos, and why not, bakit kinakailangan pandalahin sa isang hindi mananampalataya, referring to, of course, the worldly legal system, no? Bakit nyo kinakailangang dalahin pa, sabi niya, sa mundo, no? The unrighteous instead of the saints. So makikita mo sa verse 1 pa lang, he is encouraging any disputes within the church among the members, kung meron, to settle it among yourselves. Dahil yun nakikita niyo doon sa Corinto. Now, importante makita natin historical background niyan dahil noon laganap sa mga Griego, sa Hellenistic period, no? Panahon ng mga Griego na sila nagkakasuhan patungkol sa ari-arian, no? Yan ang common problem doon sa Corinto ayon sa mga historians natin. And eventually, dahil pinag-aawayan dito mga ari-arian, mga property, nagkakaroon ng yung tipong dayaan. Makikita mo yan sa verse 8 nung sinabi niya na defraud, no? But you yourselves wrong and defraud, niloloko ninyo even kahit na yung inyong mga kapatiran, no? So, historically, ang problema dyan is sa Church of Corinth, mga miyembro, naglolokohan sila. Parang sila mismo naglolokohan, nagdadayaan, kumbaga, nag-aanuhan ng properties. And of course, sinasabi dito ni Pablo, hindi dapat. Hanggat maaari, kung meron kayong dispute among yourselves, dapat you should settle it doon sa church. Iglesia ang mag-aayos. Hindi kinakailangan dalahin pa sa korte yan. Dahil sabi nga niya, kung titignan mo yung verse 2, sinasabi niya dito, do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Paliwanag lang natin ng konti yan, ha? Remember, medyo may eschatological ano dito si Pablo. Sinasabi niya, tinuturo niya dito kasi if you know yung ating napag-aralan nung many times na we are co-heirs with Christ, no? Tagapagmana tayo ni Lord Jesus Christ, and together we will reign with Him at the proper time. Sa kanyang pagbabalik, we will reign with Him. We will be, kumbaga sa reigning with Him, judging the world, no? Makikita mo yan sa 2 Timothy 2:12, makikita mo yan sa Revelation, makikita mo yan sa Old Testament prophecies na ang mga nakay Kristo Jesus, those who are in Christ, when Jesus returns, we will be reigning with Him. So ito yung nasa isip ni Pablo na sinasabi niyang, hindi niyo ba alam na kayo, you will judge the world later on? Yung binabanggit dito ni Pablo yung position natin as Christians, na we will actually be reigning with Jesus Christ. Maliwanag yan sa scripture dahil nga ginawa tayong co-heirs, no? Magiging tagapamahala tayo with Christ. As Christ is the ultimate King, of course, we will also be reigning with Him. Yun ang sinasabi ng kanyang salita. So yun ang point ni Pablo doon. Kasi sinasabi niya na hindi niyo ba alam na kayo huhusgahan niyo rin, you will also judge the world when the time comes. And kung yung mundo huhusgahan ninyo, hindi niyo ba kayang ayusin itong makamundong bagay? Yung sinabi niyang trivial cases na yon, yung trivial cases hindi nangangahulugan mabababaw ng mga nagulo, no? Although trivial, of course, alam natin na light lang yun. Pero yung context nito is in the light of the fact na magiging co-heirs ka, magiging tagapamahala ka, you will reign with the Lord Jesus Christ. Yung gulo dito sa mundong ito, malit na bagay lang yan. Hindi niyo pa ba pwedeng ayusin yan? Kasi lahat ng bagay na makamundo, malit na bagay. In the light of spiritual things that will happen later on. In the light of the spiritual events that will happen later on. No? In the light of our position in Christ na we will be co-heirs with Jesus, reigning with the Lord Jesus, yung gulo dito sa mundong ito, malit na bagay lang yan, ba't hindi niyo ayusin among yourselves? Yun ang punto ni Pablo sa verses 2 and 3. Kaya nung sinabi niya, do you not know that we are to judge angels? How much more matters pertaining to this life? Itong mga bagay dito sa mundong ito, bakit hindi niyo ayusin among yourselves? So, remember the context here is
sa iglesia, nag-aaway-away yung magkakapatid, dinadala nila sa korte para desisyonan ng isang non-Christian, kumbaga, unrighteous, sabi nga ni Pablo, no? Why dare go to the law before the unrighteous? Ba't hindi na lang ninyo ayusin among yourselves, since kayo, you will be reigning with the Lord Jesus Christ. Ito, malit na bagay ito kumpara sa mga gagawin natin in the future. Solve it among yourselves. That is the point na pinapoint out ni Pablo dito. So, dito makikita tayo ng principle na relevant sa atin sa buhay, sa mundo, na, kung merong kapatiran na medyo nagkakaroon ng problema na palagi natin naagrabyado tayo, we can follow yung principle na sinasabi ni Pablo dito, no? Na why not try to settle it within the church, kausapin ng pastor, kausapin ng mga leaders, seek the help of the leaders para na sa gayon maayos yung problema without necessarily going through the legal system. Kasi nga sa pananaw ni Pablo, hindi maganda yon. Sinasabi niya dito na pag ginawa ninyo yan, wala na. Talagang talo na kayo, sabi niya, no? Nasisira hindi lamang yung testimony natin, hindi lang nasisira yung testimony natin, kundi pati yung local church affected dahil yung imbis na maging liwanag sa madilim na mundo, nagiging spectacle, no? Nagiging palabas tuloy yung iglesia pag yung mga miyembro sila mismo is nag-aaway. Kasi sabi ni Pablo dito, hanggat maaari, ayusin nyo na, no? Settle it among yourselves, no? So, kung kinakailangan dumating sa punto na parang gusto mong kasuhan ng isang kapatiran, hanggat maaari, settle it within the church, no? Within the church. And then mas mabigat pa yung sinabi ni Pablo dito na kung kinakailangan ba't hindi ka na lang magdusa, no? Sabi niya sa verse 7, yung magkaroon ng kaso, no? Laban sa isa't isa sa mga kapatiran, talagang wala, that is already a defeat for you, sabi niya. But hindi ka na lang masaktan, ba't di ka na lang malugi? Kumbaga, why not rather be defrauded sa halip na pinag-aawayan nyo pa yan? Yun ang point niya doon sa verse 7. Of course, sinasabi niya ano yan, parang yung turo ni Christ, no? If you remember yung turo ng Panginoong Hesus Kristo na turn the other cheek, humility, and wag eye for an eye, hindi yung an eye for an eye. Sinusundan dito ni Pablo yung turo ng Panginoong Hesus, no? Na someone asks for your cloak, ibigay mo na lahat, no? If someone slaps you on the right cheek, turn the other cheek, no? It's about yung humility and willing to suffer for the sake of Christ. Now, kung titignan mo rito sa verse 4, again, makikita mo rito yung pagiging sarcastic ulit, no? Hindi naman nang-insulto, pero parang pagiging sarcastic ni Pablo. Sabi niya, so if you have such cases, sabi niya, kung meron kayong mga problemang ganyan na kayong mga nagdadayaan kayo, sabi niya, why do you lay them before those who have no standing in the church? Referring to yung mga outsiders, yung outside judge, no? And then dito siya sa verse 5, medyo parang naging sarcastic. I say this to your shame, sabi niya. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers? Sabi niya. Remember sa chapter 4, sinasabi lang ni Pablo, kung babalik kami yung study natin sa chapter 4, sinasabi lang ni Pablo, matatalino na nga kayo, magagaling na nga kayo. Notice, isa yung thinking ni Pablo dito eh. Tapos ito ngayon nagkakaroon sila ng problema, nagkakaso sila, dinadaan nila sa outsider. Kaya dito sabi ni Pablo, I say this to your shame. No? But wala ba sa inyong matalino na katulad ng sinasabi ninyo na kaya ayusin ang problema? Notice? But brother goes to law against brother, and that before unbelievers? Sabi niya. Why not? So dito nagiging sarcastic siya in relation doon sa unang binanggit niya sa chapter 4 na magagaling na nga kayo. And then bigla nagkaroon ng kasong ganito. Kaya sabi niya, kung ganyan din lang pala, bakit hindi ka na lang magpakumbaba? Yun ang punto ni Pablo doon. Why not rather suffer wrong? No? Why not be defrauded? Sabi niya. Kaya lang ginagawa ninyo, sabi niya sa verse 8, kaya lang ginagawa ninyo dinadaya ninyo kahit na inyong mga kapatiran. So makikita mo rito yung again emotion ni Pablo na talagang disappointed siya, siguro disappointed, frustrated sa kanya nakikita
despite na pinangaralan niya itong mga taga-Corinto before. And then ito, nakikita niya na ganito ang nangyayari sa kanila. Kaya makikita mo yung sinasabi niya na ba't di na lang kayo pakumbaba, no? At kung kinakailangan yung malugi, sige tanggapin niyo na lang, sabi niya. Pero sabi niya sa verse 8, pero hindi eh. Ang ginagawa ninyo, kayo pa ang nandaraya. At hindi ang masahol dito, dinidaya niyo pa yung sarili ninyong mga kapatiran. So yun ang point ni Pablo dun sa verse 8. So makikita mo yung kanyang frustration, no? Makita mo yung frustration niya. Of course, it is better to accept being wrong. Mas mabuti pa yung ikaw na lang ang ginawa ng pagkakamali, no? Sa halip na, yun nga, ikaw ang manloko ng kapatiran mo. Yun ang point ni Pablo doon. It's better to at least just be defrauded rather than you are the one defrauding someone else. Sa halip na ikaw mandaya o manlinlang ng kapwa mo, mas mabuti na yung tayo na lang ang nalilinlang, kumbaga, no? So, of course, sabihin natin, yung call for humility sa verse 8, no? Verse 7 and verse 8 is related ito sa teaching ng Panginoon Jesus sa Matthew na nung sinabi nga niya na yung pag ano ka sa isang pisngi, turn the other cheek, no? Ganon din sinabi niya sa Matthew 5 na eye for an eye, tooth for tooth. Sabi niya, hindi. I tell you, sabi, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. If anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. No, if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks of you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. These are talagang the words of the Lord Jesus Christ, no? Na pagka nang may nangungutang sa iyo, sabi sa verse 42, no? Matthew 5:42, pag may nangungutang sa inyo, do not turn away from the one who wants to borrow from you. Sabi pa nga, dapat magbigyan mo ng walang inaasahang kabayaran, no? Grabe, no? Grabe yung teachings ng Panginoon Jesucristo. Of course, if you are not, kung hindi ka beholden ng pera, that is not difficult to do. Pag hindi ka beholden ng pera. But the point is, ang sinasabi dito ni Pablo, yun nga, ang mga kapatiran hindi talaga dapat naglilinlangan sa isa't isa. Hindi inaagrabyado ang isa't isa. Sa halip, pinapakita ang pagmamahal by way of not defrauding one another and instead helping one another. Ganoon din sabi ni Pedro, dapat ginagaya natin yung ehemplo ng ating Panginoon Jesucristo, no? Dahil ang Panginoon Jesucristo, siya na lahat na talaga ininsulto na at lahat-lahat, kinutya na at lahat-lahat, hindi siya lumaban, hindi siya sumagot, no? Hindi siya nanakot, hindi siya nag-retaliate, hindi siya lumaban, no? Sa halip ay kanyang ipinagkatiwala ang kanyang buhay sa ating Diyos Ama, no? The point is, better to suffer wrong dahil at the end of the day, ang Diyos naman siyang magbibigay ng karampatang paghuhusga pagdating ng tamang panahon, pagdating ng pagbabalik ng kanyang anak, no? Kaya't mahalaga na makita natin dito yung punto ni Pablo na if there is disputes among the family of God, no, sa isang lokal na iglesia, kahit sabihin mong hindi local church, kung pareho kayong follower of the Lord belonging to different local churches, maganda pa rin talaga at biblical pa rin na dapat talaga ayusin yon within the church and not necessarily going out. Of course, that is the principle. Paano pag halimbawang ayaw pa rin makiusap, ayaw pa rin talagang uh, makisettle, ayaw makiusap ayaw makipag-usap, makipag-settle ng isang partido. Well, sabi natin walang hard and fast rule, depende talaga sa mga sitwasyon yan, depende sa mga issues involved, depende sa mga pangyayari. Pero ito na, ang makikita lang natin dito is in general principle na hanggat maaari, settle it among yourselves. Dahil pagka hindi, talo na kayo, sabi niya sa verse 7, no? Isang paraan na kung saan kayo talagang wala, natatalo din kayo, no? At the end of the day, which is true, lalo sa atin sa Pinas, pag dumaan ka talaga sa korte, wala, abutin ka ng taon bago ma-resolve ang isang issue, no? May isang nakausap doon na
pinag-aawayan nilang property. It has been for more than 10 years na pinag-aawayan yung property, no? Magkapatid to. Magkapatid, nakausap ko lang nung last na galing ako doon. And binabagit na mahigit 10 taon na yung pinag-aawayan nila. And doon tinanong ko, kasi humingi na advice eh. Tinanong ko, anong size ba? Gano'n ba kalaki yung pinag-aawayan natin? 100 square meters. Magkapatid nag-away dahil lang sa 100 square meters. So, it's nakalungkot. No? Nakalungkot. They're not Christians anyway, hindi sila Christians. But nakalungkot na mga ganitong bagay nakikita natin. So hopefully sa family of God, no, in Christ, walang ganong magkapatid sana nag-aaway over a small piece of land. Kahit malaking land pa, no, hindi na dapat pinag-aawayan yan. Everything should be settled according to the principles of Christ. Kasi kung tayo naman Kristo Jesus, kung ikaw Kristo Jesus, hindi ka talaga hindi ka talaga beholden, no, sa mga materialist na bagay. Ang thinking mo, mamatay din tayo, hindi mo madadala sa hukay yan. Notice, you're not, hindi ka attached, no? The property, the possessions do not possess you, no? But rather you have that detachment sa mga makaundong bagay. So yun ang sinasabi ni Pablo doon sa verse chapter 6 verses 1 to 8. No, it's better na maging maging ma-offend na lang, masaktan na lang kayo, mag-suffer na lang kayo kaysa sa kayo yung nanloloko. So, notice, it's better to suffer than be the cause of the suffering. Now, yung verse 8 at verse 9 magkadikit yan. Remember, magkadikit yon. Dahil ang punto ni Pablo dito is kayong mga nagsasabing Kristiyano. Kayong mga nagsasabing Kristiyano na nanlilin lang naman pala kayo, nanloloko naman pala kayo, no? So ito yung kanyang sinasabi. Hindi niyo ba alam? Notice sa verse 8. Sa verse 8, pero kayo, sabi niya, kayo mismo, kayong gumagawa ng mali at nanloloko pa kayo ng mga kapatiran. Biglang sinabi niya sa verse 9, hindi niyo ba alam na ang mga hindi matuwid ay hindi nila aangkinin ang kaharian ng Diyos? Huwag kayong malilinlang, sinabi niya, no? Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Again, yung sa verse sa chapter 5, makita mo inulit-ulit ni Pablo ito, no? Inulit niya at dinagdagan pa nga niya. Itong binanggit niya dito sa chapter 6 patungkol sa mga those that are not in Christ. Kasi if you are in Christ, you do not do these things. Hindi yan ang lifestyle mo, no? Maaring mahulog ka sa tukso, but that's not necessarily mean na yun ang lifestyle mo, no? The point dito ni Pablo is kayong mga nanluloko, nanlilinlang sa verse 8, sinasabi niya, hindi niyo ba alam sa verse 9 na hindi aangkinin na hindi matuwid ang kaharian ng Diyos. Of course, he's referring to the non-Christians, to those who are not in Christ. And then binanggit niya rito, no, do not be deceived. Yung sexual, binanggit niya sexual immorality ulit. Pero gusto kong tignan natin dito yung description ni Pablo ng unrighteous sa chapter 9, sa verse 9. Verse 9. Notice ang mga wicked or mga unrighteous deeds dito. Anong mapapansin niyo sa binanggit niyo dito sa mga unrighteous deeds? Hindi niya ginamit as verbs or di kaya as adjectives, no? Kundi ginamit niya ito as nouns, no? Idolaters instead of idolatry, no? Hindi binanggit na adultery but rather adulterers. Ginamit niya as noun, no? Men who practice homosexuality, nor thieves, drunkards. Hindi niya binanggit ang drunkenness, or revilers, or swindlers. Notice? Bakit niya binanggit bakit ganun ang kanyang approach doon? Why? Because pinopoint out niya dito that these are the people whose lifestyle, no? Whose pattern of living is ganun talaga. It does not refer to yung sinasabing nating isolated acts of unrighteousness because someone can easily fall sa ganitong mga kasalanan, no? A believer, someone who is in Christ can easily fall
sa ganong klaseng pagkakasala, they can easily fall into greediness. The most common, or even theft, no? Theft, no? Yung theft mismo, pagnanakaw ng oras, pagnanakaw ng kahit na wala kang intention to gain, pero kinuha mo without someone else's consent, di ba? Yung greedy na lang, yung greediness na lang, di ba? Yung the desire to want more. So we fall into these traps once in a while. Yes, we do fall into these traps once in a while. Pero hindi ito ang lifestyle mo. Notice? So, tinutukoy nito yung a lifestyle of sexual immorality, a lifestyle of idolatry, this, a pattern, a behavior of being an adulterer, o di kaya men who practice homosexuality, or yun nga, ang lifestyle nila is pagnanakaw, yan. Notice? So, hindi nito tinutukoy yung isolated instances kasi a Christian can easily fall into that kind of trap na natutukso, nahuhulog minsan. But rather, Paul is talking about yung talagang ang lifestyle niya is ganun talaga. Why? Kasi nga wala pa siya kay Christ. He is not yet, or he or she is not yet in Christ. Kaya yun ang kanyang lifestyle. Slave to sin, kumbaga. Slaves to sin. And because of that, yun ang point ni Pablo doon. Remember, binanggit niya ito sa binanggit niya ito sa Corinthian Church. Binanggit niya ito sa Corinthian Church. Ang crowd niya dito is yung mga yung mga believers ang kanyang crowd dito. Ina-address niya itong sulat na ito sa mga Christians. And he gave a warning, hindi nyo ba alam? Sabi niya, hindi nyo ba alam? Referring to the Christians. Kayo, hindi nyo ba alam? Referring to the Christians, no? Na yung mga unrighteous will not inherit the kingdom of God. Huwag kayong magpapalin lang. Ito yung mga binanggit niya, yung mga taong nagpa-practice ng ganitong unrighteous deeds. Sila yung wala kay Christ and therefore they will not inherit the kingdom of God. No? So, mag-iingat tayo sa verse 9 on how we use that, no? On how we use that to evangelize, no? Baka maging sound nun is iba ang dating. But the point is, we have to be clear sa atin, sa iglesia, na itong mga unrighteous deeds na ito, this refer to the lifestyle of a person who is not in Christ. Kaya nga biglang sabi niya sa verse 11, such were some of you. Dati ganyan kayo, sabi niya. But now you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Kayong tinubos ng Panginoong Jesus, kayong mga nilinis ng Panginoong Jesus, kayong iniligtas ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay. Sabi niya, nilinis na kayo. Dating ganyan tayo. No? Dati tayong ganyan, no? We were once idolaters, sexually immoral, adulterer, men who practice homosexuality, magnanakaw. We were once isa tayo sa ganyan, if not lahat, no, in whatever aspect, no. We were once a sinner, and now we have been washed. We are still sinner, but we have been forgiven. We have been washed, and now ang call ngayon is hindi na natin dapat binabalikan yung ating nakaraang buhay. So may kita mo rin doctrine ni Pablo dito, yung doctrine na if you are now in Christ, wala na dapat ito sa iyo, no? Although sabi nga natin, ang sinasabi niyang wala is yung lifestyle na ganyan, no? Of course, in the history, all throughout the history of man, kahit balikan mo from the Old Testament hanggang sa ngayon, even yung mga sina Solomon and all that, history ng tao is talagang they always fall into sin. Why? Kasi nasa flesh pa rin talaga tayo, no? Once in a while, we fall into sin. And salamat na lang sa grasya ng Diyos dahil bago yung kanyang habag bawat araw. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan kay Kristo Jesus dahil yung kanyang inalay na buhay, meron na tayong kapatawaran through the life that He has offered on the cross. No? Salamat na lang. But we still need to seek for forgiveness every day sa ating na gagawang pagkakasala every day dahil it is an act of humility nga and confessing our need of God's mercy every day. No? So yan ang point ni Pablo doon.
Sabi niya, huwag kayo manlilin lang, hindi niyo ba alam ang mga taong ito hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Notice? Hindi binanggit niya dito yung mga um, kasama sa mga manlilin lang. Notice? Kasi swindlers swindlers ito yung mga manlilin lang, di ba? In-enumerate niya lahat ng mga iba pang unrighteous lifestyle doon, unrighteous living. Siyempre, sa panahon natin ngayon, ang controversial dito is yung those or men or women who practice homosexuality dahil dito makikita mo is ang mundo talaga nagbabago, no? Nagbabago at sa konteksto ng pag wala kay Kristo Jesus, sa kanila that is now normal. Sa panahon natin ngayon, that is now normal. So, anong gagawin natin? Ano magiging position mo? Siyempre, you do not conform to the patterns of the world, but you do not condemn as well. Dahil ligaw sila Ligaw sila, bulag sila, no? So ang kailangan nila is ipakita yung pagmamahal ng Diyos. Ang kailangan nila is ipakita natin ang pagmamahal ni Kristo Jesus. Ang kailangan natin is ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa kanila. So it's very important na yun nga, kinakailangan hindi natin kinoconclude na pag may nakita tayong isang Kristiyano, may nakita ko isang Kristiyano, meron siyang ginawang pagkakamali, nakiapid siya kay ganito, hindi siya Christian, baka hindi talaga siya Christian. Hindi ganun, no? Um, um, lahat ng tao nagkakasala. It's just that yun nga, may consequences about pagkakasala na gagawa. So take note of that. Now, um, sa verses sige nga, sabi natin ang malaking controversy diyan is patungkol sa men practicing homosexuality. Paliwanag ko lang na siyempre kasama diyan yung babae kasi binanggit na ni Pablo sa Romans yan, sa Romans chapter 1, yung female having unnatural sexual desires towards the same sex, no? Binanggit niyan sa Romans chapter 1, 24-27. So, bagamat binanggit lang ni Pablo yung male homosexuality sa Corinthians 6 chapter 6 verse 9, of course, kasama dito in principle yung female homosexuality as well dahil ganyan tinalakay niyan sa Romans chapter 1, no? So, yun nga, ang tunay na kay Kristo Jesus, aamin na pag nagkasala, nakagawa sila ng anumang uri ng pagkakasala, inaamin nila ito pagkakamali at humingi ng kapatawaran kay Kristo Jesus, humingi ng kapatawaran kaagad. Pero ang hindi Christian is wala. Talagang patuloy na ginagawa ang sinful lifestyle. Why? Kasi nga slaves alipin ng kasalanan. Kinakailangan ng tagapagtubos, kailangan ng Redeemer. And that Redeemer is no other than Jesus Christ who can liberate them, who can redeem them from slavery to sin. No? Now, patungkol doon sa homosexuality na binanggit ni Pablo, paano yung argument natin ngayon? Yung argument natin ngayon na ano naman hindi ko naman kasalanan maging ganito ang damdamin ko kasi ito talaga aking sexual orientation. Lalaki ako pero ang sexual orientation ko is babae. Lalaki nga lang ako. Parang gano'n, no? So, yun ang mga ilan sa mga mainit na usapin. At of course, kinakailangan pag-usapang mabuti. We do not condemn. Of course, sabi natin, we do not condemn kasi take note kahit kahit isang lalaki kunyari, halimbawa homosexual ako halimbawa, no? Hindi ko homosexual is nagkakasala na siya. Not necessarily dahil ang pinag-uusapan dito yung practice of homosexuality. No? Homosexuality alone is not in itself yung predisposition mo is not a sin in itself, no? Kung yun ang orientation mo or predisposition mo, pero ang sinasabi ni Pablo ng pagkakasala dito is yung practice of homosexuality, men having sex with men, no? Or women having sex with women. So that's it, no? And which brings us ngayon doon sa verses 12 to 20 ng Corinthians chapter 6. Sabi dito, I have the right to do anything. Kasi binabanggit ka dito ni Pablo yung yung ginagawa ng mga Kristiyano sa Corinto na nagkakaso sila, yan, nanlilin lang sila, nandaraya sila. Yung iba, yung sexual immorality, yung isang lalaki, inasawa niya yung kanyang stepmother. Notice? And ito yung sinasabi ni Pablo na parang argumento nila. Sinasabi ng mga taga-Corinto na I have the right to do anything, no?
Meron akong pwedeng kaya kong gawin kahit ano, no? Sabi ni Pablo, but not everything is beneficial, no? I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. You say food for the stomach and stomach for food, and God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for God, and the Lord for the body. By his power, God raised the Lord from the dead, and he will raise us also. Do you not know that your bodies are members of Christ himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said that two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with him in spirit. Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Now, tinalakay dito ni Pablo, naging medyo nagbabago na yung direction ni Pablo, no? From yung panlilinlang, pandaraya, pang-aabuso sa isa't isa, yung pagmamayabang nila sa isa't isa, lumalayo siya ng direction at specifically tinutukoy niya dito ang sexual immorality na. He's focusing now on sexual immorality. Why? Kasi pagdating ng chapter 7, pag-uusapan niya na ngayon yung marriage. No? Pag-uusapan niya na marriage doon. So dito, may kita mo yung kanyang focus from the general acts of unrighteous, mga sins, panlilinlang, greediness, idolatry, and all that. He starts focusing on sexual immorality. So sinasabi ni iba, we have the freedom naman in Christ eh. Pero sabi nga ni Pablo, not everything is beneficial, no? And then, sinasabi ng iba, it's food is for the stomach, and stomach is for food. Yan ang gina-justify ng kasalanan eh. That's how they justify sin, no? Yung kanilang is, but God will destroy them both, no? Sabi niya, the body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord. Bakit binabanggit dito, sinisingle out ni Pablo dito ang sexual immorality? Why? Because, yun nga, sa lahat ng mga siguro pagkakasala this is something that really has a long lasting impact, no, sa either sa mind mo, yung consequence niya, kasi pa nagkaroon ng sexual union is nagkaroon ng intimacy, no, of communication and all that, and grabe yung effect, no, siguro grabe effect sa isip, sa spiritual life, pati sa mga relasyon because it ruins relationship as well. So here is Pablo, sinasabi niya na yun nga, all other sins a person commits are outside the body, no? But whoever sins sexually sins against their own body. Kasi mas grabe yung grabe yung effect niya, no? Ng having that kind of sin. Kaya sabi niya, you are the temple of the Holy Spirit, no? Kaya dapat inaalagaan mo. Kumbaga, do not unite yourself with a prostitute or with any form of sexual immorality. Naging focus ito ni Pablo kasi pagdating ng chapter 7, sinasabing ina-address niya dito yung issue ng mga paano yung mga hindi nakakapagpigil yan ang kanilang sexual urges, no? Ang sabi ni Pablo dito, para hindi ka magkasala, mas mabuting mag-asawa ka na lang. Yan sinasabi ni Pablo sa chapter 7. Celibacy, kumbaga, celibacy ang solusyon, no? Which brings us, kaya sinabi natin last meeting, hindi totoo yung sinasabi na, may nireserba ang Diyos para sa iyo, hintayin mo lang, no? Magtsaga ka lang, meron siyang inilaan na tao para sa iyo. Darating din 'yon. Ang perpektong tao para sa iyo, inilaan na 'yan, no? Ipinanganak na, hintayin mo lang na makilala mo siya, no? Mga ganung klaseng, we try to humanize, we try to give sense or make sense out of things we do not understand. Pero ang sabi ni Pablo, hindi. Kung po pwede, mas mabuting wag kang mag-asawa kung po pwede para makapaglingkod ka sa Diyos. At least, di ba siya? No? Pero kung wala kang control, mag-asawa ka na lang. At least, so, yun ang teaching ni Pablo pagdating sa chapter 7. So, yun ang ating, yun ang ating magiging discussion next week. Pero, yun nga, just want us to focus on chapter 6 muna.
para makita natin kung ano yung na-address niya doon na problema sa Corinthian church. So makikita mo dito, galit na galit siya sa chapter 3, chapter 4, and chapter 5, and dito hanggang chapter 6 na galit siya. Pagdating chapter 7, 8, medyo magmimelo siya ng konti. And then, hanggang sa i-address niya yung issue ng kaguluhan sa worship later on, no, as we study Corinthians. But again, maraming principles dito sa chapter 6 na makikita natin, no? Learn to be humble. Dito sa tinitirhan natin ngayon, masyadong assertive ang kultura dito na pagka may pagkakamali, oy, ireklamo mo yan, complain mo yan, oy, kaso mo gano'n. That is very contrary sa turo ng gospel ng Biblia. We are taught to be humble, be meek, to turn the other cheek. Pero dito ang kultura is hindi, pagka entitled ka, karapatan mo yan, ipaglaban mo yan. Tres, mga ganon. Paul is saying that it's better to suffer, no? It's better to be wronged, no, than you causing the harm to someone else. So, principles that we can, these are some of the principles that we can learn from Scripture. Hindi siya madali. It's a difficult, difficult na lifestyle. Pero gusto ko ipaliwanag na you cannot do that on your own. You need to be in Christ. You need to be a Christian para magawa mo yan. Kasi kung hindi ka Christian at gagawin mo yan, wala. It's an effort in vain. Ito yung sinasabi natin, if you are in Christ, then ito ang dapat na expectation sa iyo. Dahil nabago ka na, yun na expectation sa buhay mo is that you will learn to be humble, you will learn to, be forgiving, and turning the other cheek. So yun ang kwan. Yun ang Corinthians chapter 6. And sa susunod, siyempre titignan natin yung chapter 7 patungkol sa marriage, no? Natin pag-uusapan, and not only marriage but associated topics doon. So yun. He has risen.